Nakatayong nagyelo si Lin Wei, mabilis na nag-iisip upang maunawaan ang natural na kakayahan sa kidlat na ipinakita ni Chu Chen. Sinabi niya sa kanyang sarili na si Chu Chen ay isang Tier 4 upper rank esper lamang. Kaya, ang range ng atake na yun ay hindi dapat nakalampas sa kanyang sarili. Nakatitig sa likod ni Chu Chen, biglang napagtanto ni Lin Wei na ito mismo ang taong kinutya ng mga miyembro ng kanyang martial arts hall ilang sandali lamang ang nakalipas. Hindi niya napigil ang mamangha na ang isang taong walang reputasyon ay nagtataglay ng teknik na may napakalakas na kapangyarihan. Sa deck, agad na pinalibutan ng mga alagad ng martial arts hall si Lin Wei, tinutukso siya dahil sa pagnanakaw ng kanyang biktima. Isang malakas na tumawa at sinabing bihira makita si Lin Wei na mawala ng target sa ibang tao. Si Lin Wei ay nag-click lamang ng kanyang dila at pinalampas ito. Pagkatapos ng lahat, marami pang swordfish monsters sa ilalim ng dagat. Ibabawi niya ang kanyang kaluwalhatian sa susunod na alon. Samantala, maingat na sinusuri ni Xu Jingming ang mga system notifications. Natuwa siya nang matuklasan na nakapag-eliminate siya ng mahigit 100 sea swordfish, nakakuha ng halos 3,000 karagdagang ability points. Lihim na umasa si Xu Jingming na may ilang pang-alon ng mga halimaw na lilito. Kasabay nito, may malakas na sigaw, bumalik ang mga isda. Ang lahat ng sakay ng barko ay agad na naging alerto. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa dagat habang hindi mabilang na mga bula ang kumulo sa ibabaw. Mula sa kailaliman ng karagatan, sunod-sunod na alon ng mababangis na sea swordfish ang sumabog mula sa tubig, na bumubuo ng isang nakamamatay na alon na sumugod ng direkta sa barko. Agad na inaktibo ni Lin Wei ang kanyang kakayahan, ang mga singsing ng naglalagablab na apoy ay nag-alab sa paligid ng kanyang dalawang braso. Mabilis niyang kinakalkula ang distansya, kinumpirma na ang kanyang maximum attack range ay 70 metro. Pagkatapos ay hinawakan ang kanyang hininga habang hinihintay ang swordfish na pumasok sa kanyang epektibong range bago magpakawalan ng pinakatumpak na atake. Sa kabilang panig, si Liu Han ay nag-akala rin ng combat stance. Bagaman alam niyang hindi maihahambing ang kanyang attack range sa mga prodigy ng fire element, tumanggi pa rin siyang matalo sa momentum. Ngunit, si Xu Jingming ang unang sumalakay sa kayeg ng mga halimaw. Muli, isang higanteng kamay na ganap na nabuo mula sa kumikislap na kidlat ang mabilis na pumalibot sa mga halimaw sa ibabaw ng dagat. Ang mga gintong bolt ay hamampas sa lahat, winasak ang buong alon sa isang kisap mata. Nanlaki ang mga mata ni Lin Wei sa pagkabigla, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Paanong ang isang Tier 4 esper tulad ni Chu Chen ay nagtataglay ng attack range na lumampas pa sa kanyang sariling Tier 5 fire element ability? Tahimik na pinagmasdan ni Chen Jiang ang tanawin sa harap niya. Hindi niya napigil ang mamangha na hindi inaasahan niyang nakatagpo ang isang napaka-promising na batang talento sa paglalakbay na ito patungo sa kaharian ng Fusha. Sa likuran niya, nagsimulang mag-usap-usap ng masigla ang mga estudyante, ang ilan ay nagbibiro pa na ginawa ni Chu Chen na mukhang maikli ang attack range ni Lin Hui. Kusang lumapit si Chen Jiang kay Chu Chen, nagpakilala siya bilang isang instructor mula sa Thunder Dragon Martial Arts Hall at taos-pusong inanyayahan si Chu Chen na sumali sa kanilang organisasyon. Gayunpaman, halos hindi na kailangan ni Xu Jingming ng isang sandali upang mag-isip bago magalang na tumanggi. Bagaman tumanggi si Xu Jingming nang walang pag-aalinlangan, nanatili siyang magalang sa kabuuan. Nang makita ito, pinili ni Chen Jiang na huwag nang ipilit pa ang usapin. Ipinilig lamang niya ang kanyang ulo at bamantong hininga, nagsisisi na ang isang napaka-promising na talento ay nakalusot sa kanyang mga kamay. Tinanong ng isang miyembro kung bakit hindi sinubukan ni Chen Jiang na kumbinsihin siya ng kaunti pa. Tumalikod lamang si Chen Jiang at lumakad palayo, mahinahong sumagot na bukod sa hindi pangkaraniwang mahabang range nito, ang teknik mismo ay hindi naman ganoong pambihira. Tiyak na hindi sapat upang bigyang katwiran ang paggawa ng mas malaking pagsisikap na i-recruit siya. Makalipas ang 8 oras, ang barko ay unti-unting lumapit sa baybayin. Si Xu Jingming ay nakatayo na nakasandal sa rehas, tahimik na nakatingin sa dalampasigan sa unahan. Sa kanyang puso, naisip niya na ang lugar na ito ay dating teritoryo ng kaharian ng Fusha. Dalawang martial artist na nakatayo sa malapit ay nagtatalakay ng kasaysayan. Ipinaliwanag nila na sa nakalipas na 100 taon,
kalahati ng teritoryo ng bansa ay naging tirahan ng mga mababangis na halimaw. Ang mga tao ay napilitang umasa sa Lexi Empire upang mabuhay hanggang ngayon. Sa sandaling ito, kusang lumapit si Lin Wei kay Xu Jingming at nagsimula ng usapan na may mas mapagpakumbabang ugali. Nagpakilala siya, umaasang makilala siya. Si Xu Jingming ay tumugon din ng maikli, ibinigay ang pekeng pangalang Chu Chen. Ngumiti si Lin Wei at pinuri ang pangalan, pagkatapos ay nagtatakang tanong kung si Chu Chen ay miyembro ng sikat na pamilyang Chu mula sa Hunan Province. Mahinang umiling si Xu Jingming at mahinahong sumagot na siya ay isang free-awakened individual lamang, walang kaugnayan sa anumang paksayon. Ang sagot na ito ay tunay na nagulat kay Lin Wei, hindi niya inaasahan na ang isang kumikilos ng mag-isa ay maaaring magtaglay ng ganoon kalakas na lakas. Nang makita na si Chu Chen ay isang bihirang talento, patuloy na inanyayahan siya ni Lin Wei na sumali sa Thunder Martial Arts Hall upang sila ay magkasamang umunlad. Gayunpaman, si Xu Jingming ay ngumiti lamang, nagpasalamat sa kanya, at sinabing kasalukuyan siyang walang intensyon na gawin yon. Alam na hindi niya mababago ang desisyon ng kabilang tao, si Lin Wei ay nagpaalam lamang at umiwas na abalahin pa siya. Isang bakas ng panghihinayang ay makikita pa rin sa kanyang mukha. Ang mga miyembro ng grupo ni Lin Wei ay nakaramdam ng hindi pagkasang-ayon nang makita ito at naniniwalang si Chu Chen ay masyadong mayabang. Ngunit si Lin Wei ay ngumiti lamang at sinabing ang mga taong mas gustong kumilos ng mag-isa ay kadalasang may ganiyang personalidad. Kaya hindi na kailangang seryosohin ito. Kasabay nito, isang babaeng staff ang humakbang at inihayag na ang barko ay malapit nang dumating sa daungan. Pagkatapos, iniabot niya sa bawat isa ang isang bank card na naglalaman ng 3 milyong yuan para sa kanilang gamitin habang binabati ang lahat ng maayos na paglalakbay. Tinanggap ni Xu Jingming ang card, tahimik na naghahanda para sa kanyang mga susunod na plano sa bagong lupaing ito. Tumingin siya sa abalang port city ng Asahikawa sa di kalayuan, kung saan ang Civilization Ruins No. 9 ay naghihintay sa kanya upang tuklasin, mismo sa gitna ng lungsod. Ang headquarters building ng Heavenly Extremity Martial Arts Hall ay nakatayong matayog sa lahat. Ang modernong arkitektura at kahangahangang presensya nito ay sapat na upang ipakita ang top-tier na katayuan ng martial arts hall sa loob ng kaharian ng Fyosa. Lumitaw si Assistant Eva sa tabi ni Xu Jingming at ipinakilala ang napakalaking impluensya ng Heavenly Extremity Martial Arts Hall sa buong kaharian ng Fyosa. Tahimik na tinasa ni Xu Jingming na ito nga ay isang napakalakas na puwersa. Sa sandaling yun, isang convoy ng mararangyang sasakyan ang dahan-daang pumasok sa pangunahing entrance area ng gusali. Napapaligiran ng mahigpit na proteksyon ng maraming bodyguard, bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang binibini ang bumaba na may eleganteng aura at matalas na mga mata, agad na nakakuha ng atensyon ng lahat sa paligid niya. Siya si Yilinka, siya ay mahinahong lumakad pasulong sa gitna ng mahabang hanay ng mga bodyguard na nakasuot ng itim na suit, nagpapalabas ng presensya ng isang taong may napakataas na katayuan. Mula sa malayo, tinasa ni Xu Jingming na ang lakas ng babae ay umabot na sa hindi bababa sa Tier 5. Agad na nagdagdag si Eva ng karagdagang impormasyon, ipinaliwanag na ang pangalan ng babae ay Yilinka. Siya ay nagtataglay ng napakabihirang S-rank summoning ability at malawak na pinarangalan ng lahat bilang santa. Nang marinig na ito ay summoning type ability, hindi napigilan ni Xu Jingming na magulat. Ang ganitong uri ng kakayahan ay mas bihira pa kaysa sa special ability ni Principal Ling Xuang. Ipinaalala ni Eva sa kanya na si Yilinka ay tiyak na pumunta rito dahil sa Civilization Ruins No. 9. Kaya, kailangan niyang maging lubhang maingat sa paligid niya. Ipinagpatuloy ni Eva ang pagpapaliwanag na sa kabuuang 300 access passes upang makapasok sa mga guho, ang kaharian ng Fyosa lamang ang kumokontrol sa 1/3 ng mga ito. Nangangahulugan din ito na ang kompetisyon sa loob ay magiging lubhang matindi. Tumingin sa mga likod ng mga tao mula sa Heavenly Extremity Martial Arts Hall, tumango ng bahagya si Xu Jingming, nagpapahiwatig na naunawaan niya ang sitwasyon. Sa loob ng conference room, malakas na inihayag ni Vice Director Charles ang paglitaw ng sulfur monosulfide level genius na si Xu Jingming mula sa Great Show. Isang taong may nakakagulat na mabilis na rate ng paglago.
Sinabi niya na si Xu Jingming ay napakamalamang napupunta sa Civilization Ruins No. 9 para sa pagsasanay. At inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na subaybayan ang kinaroroonan ni Xu Jingming at agad na alisin siya kapag natuklasan. Matapos marinig ang utos na ito, agad na nag-alala ang lahat ng naroroon. Natakot sila na ang pagpaslang sa isang henyo mula sa Great Show ay haantong sa napakaseryosong kahihinatnan. Higit pa sa kayang tiisin ng martial arts hall, ang atmosfera sa silid ay agad na naging tensyonado. Sa sandaling yun, nagsalita si Yelinka, hinihiling na manahimik ang lahat at itigil ang kanilang mga talakayan. Ang buong silid ay agad na tumahimik sa ilalim ng awtoridad ng Batang Santa. Nagpakita si Charles ng isang makahulugang ngiti at pinuri si Yelinka sa pagiging matalino upang malaman na ito ang intensyon ng mga kataas-taasang ehekutibo. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na ang Lexi Empire ay hindi mananahimik kung ang Great Show ay magtatangkang gumanti. Hindi lamang yun, nangako rin silang tumulong na itulak pabalik ang hangganan ng mababangis na halimaw ng isa pang 20 kilometro kung ang misyon na paslangin si Xu Jingming ay magtagumpay. Matapos marinig ang tungkol sa napakalaking benepisyo, agad na nagbago ang mga saloobin ng mga nasasakupan. Sila ay naging sabik, naniniwalang sa suporta ng Lexi Empire, wala nang dapat katakutin ang Great Show. Ito ay isang misyon na lubos na katumbas ng panganib. Bamantong hininga ng mahina si Yelinka, sa kaloob-looban, mapait niyang napagtanto na kahit gaano pa kalaki ang teritoryong palawakin nila, ito ay magkakaroon ng maliit na kahulugan kung ang kapalaran ng buong bansa ay kontrolado pa rin ng iba. Sa kanyang palagay, kahit ang kasalukuyang Grand Director, sa kabila ng pagkakaroon ng napakalawak na awtoridad, ay walang iba kundi isang piraso ng chess sa mga kamay ng Lexi Empire. Si Charles ay may mas malupit na pag-iisip, malamig niyang kinakalkula na kung hindi lumitaw si Xu Jingming, ang pagsamantalahan ng pagkakataong ito upang alisin ang ilan pang mga henyo mula sa Great Show ay magiging isang disenteng pagpipilian. Nagpatuloy ang pulong, ipinakilala ni Charles ang susunod na mahalagang figura, si William Mark, isang tier 6 na esper mula sa isang prestihiyosong pamilya ng Lexi Empire. Inihayag niya na sasamahan ni Mark si Yelinka sa paggalugad na ito ng mga guho. Pumasok si William Mark sa silid na nakasuot ng eleganteng puting coat. Ang isang kumpiyansang ngiti ay palaging nasa kanyang mukha, ngunit ang kanyang pagmamataas ay hindi rin maitago. Kusang binati ni Mark ang lahat na may napakagalang na ugali. Ngumiti siya at sinabing maaari lamang siyang tawagin ni Yelinka na Mark upang gawing mas pamilyar ang mga bagay. Bilang tugon, pumayag si Yelinka ng magalang, ngunit ang kanyang ugali ay nanatiling medyo malayo. Tumingin sa anyo at kilos ni Mark, malinaw na naunawaan ni Yelinka na ang Lexi Empire ay nagnanais na gumamit ng political marriage upang igapos siya. Ang pinakamasakit sa kanya ay wala siyang sapat na lakas upang labanan ang gayong pagsasaayos. Kinabukasan ng umaga, ang entrance area ng Civilization Ruins No. 9 ay naging lubhang masigla. Libo-libong martial artist mula sa buong mundo ang nagtipon dito, umaasang makahanap ng pagkakataong makapagbabago ng kanilang kapalaran. Sa gitna ng karamihan, tahimik na nakatayo si Xu Jingming, nagmamasid sa lahat ng bagay sa paligid niya. Ang kanyang itsura ay mabilis na nakakuha ng mga mapanuyang tingin mula sa nakapaligid na martial artist. Nangutya sila na ang isang mababang antas na lightning-type esper na dumating ng mag-isa ng walang gabay ay walang pinagkaiba sa isang taong naghahanap ng kanyang sariling kamatayan. Sa sandaling yun, ang karamihan ay biglang naging hindi mapakali habang ang convoy ng Heavenal Apex Martial Arts Hall ay dahan-daang lumapit. Pagbaba ng sasakyan, si Yelinka ay nagtataglay pa rin ng kanyang nakabibighaning kagandahan, ngunit may mahinang bakas ng kalungkutan sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang itsura ay agad na nakakuha ng mga tingin na puno ng parehong paghanga at paggalang mula sa mga martial artist na naruroon, kasama niya sina William Mark at ang matataas na opisyal ng Heavenly Extremity Martial Arts Hall, ang presensya ng Santa, kasama ang isang tier 6 na Grandmaster tulad ni Mark, ay nagdulot ng atmosfera na maging makabuluhang mabigat, lahat ay hindi napigil ang maging maingat sa harap ng napakalaking impluensya ng Heavenly Apex Martial Arts Hall at Lexi Empire.